May mga bagay tayong kailangang gawin upang makuha natin ang mga hinahangad natin sa buhay. Kung gusto mong maging isang guro, ay kinakailangan mo mag-aral ng ilang taon at makapasa sa licensure exam. Ibig sabihin lang ay marami ka talagang pagdadaanan na madali o magandang mga bagay at talagang dadanas ka rin ng mga mahihirap o masasakit na bagay upang makamit mo yung pangarap mo. So kung gusto mo talagang yumaman, ay meron talaga yung price to pay. Ika nga nila, no pain, no gain. Kaya sa video na ito, magpo-focus tayo sa 5 masakit na bagay na dapat mong gawin para yumaman. I-make sure nyo na rin na panoorin hanggang dulo ang ating video, kahit man lang hanggang number 3, dahil may i-share akong personal experience dito. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1, mag-fail. Ito talagang masakit na dapat mong gawin na ngayon. Pero isa ito sa gusto talaga nating iniiwasan na mangyari sa buhay natin. Kasi gusto natin na halos lahat ng gagawin ay smooth lang or perfecto ang mangyayari. Pero sa realidad ng buhay ay hindi ganon at talagang mag-fail ka. Sabi nga nila na failure is a part of success. Kaya huwag kang matakot na mag-fail kasi lahat naman ng successful na taong nakilala mo ay dumanas niyan. At walang taong exempted dito. Whether mahirap ka o mayaman ka pa, ay may mga kabiguan ka talagang dadanasin. Depende na lang sa'yo kung paano mo titingnan yung mga kabiguan sa buhay mo. Kung yan ba ay tila katapusan na ng mundo mo or maaaring stepping stone mo pala para mas magtagumpay ka pa. Ang isa pang resulta nito ay sumuka na or mas maging porsigido ka pa na abutin ang pangarap mo. Siyempre ang dapat mong gawin ay mas maging porsigido ka pa at hindi sumuko ka agad at tanggapin na mag-fail ka talaga. Number 2, sumubok ng hindi mo alam. Ito naman na mas maganda na gawin yung bagay na alam mo, yung bagay na sigurado ka na or kung saan ka mas komportable na gawin. Pero kadalasan itong mga bagay na ginagawa mo sa comfort zone mo ang siyang pumipigil naman sa growth mo. At may mga bago at hindi mo pa nalalaman na bagay na dapat gawin mo para makausad ka naman sa buhay. Minsan kasi di mo napapansin na ito palang bago na ito ang siyang magpapaasenso pala sa'yo at natatakot ka lang na gawin ito kasi takot kang magkamali at takot kang sumubok sa hindi sigurado dahil nga hindi mo ito alam. Para ka lang aakyat ng bundok or mag-aaral na lumangoy. At totoo na nakakatakot talagang gawin itong mga bagay na ito sa una, pero para magawa mo ang mga bagay na ito ay kailangan mo itong subukang gawin para maalis yung takot mo. Naalala ko pa nung unang beses akong umakyat ng bundok ay talagang sobrang nakakatakot at delikado. Pero makalipas ang ilang oras na pag-akyat at makatungtong ka na nga sa summit ay isang malaking achievement sa buhay mo na para bang gusto mo talagang sumigaw o magmura sa sobrang lupit mo dahil nagawa mo yun kahit hindi mo ina-expect sa sarili mo na magagawa mo yun. Pero dahil sinubukan mong gawin ay nagawa mo na posible pala na kaya mo pala. At ito ay nagawa mo dahil sinubukan mong gawin ang bagay na ito. Palakasan lang talaga ng loob yan. Kaya minsan talaga mas okay pang kumilos ka na ngayon kaysa puro plano ka pa. Kasi hindi mo talaga malalaman yung resulta o kung paano ba ito tumatakbo kung hindi mo susubukang gawin ngayon. Huwag kang matakot sumubok, tira ka lang ng tira. Number 3, mag-resign sa trabaho. Isa pa ito sa masakit talaga na gawin sa buhay mo. Lalo pa't mawawalan ka na ng sure na pagkakakitaan. Pero kung goal mo talagang yumaman, ay kailangan mo mag-resign sa trabaho mo. Lahat naman ng kilala mong mayayaman na tao ay hindi nagtatrabaho para sa ibang tao or para sa isang kumpanya. At kung nagtatrabaho man sila ay para sa sarili nilang kumpanya o negosyo. Ngayon, hindi porket sinabi ko na mag-resign sa trabaho ay magre-resign ka na ura-urada. Kahit pa sabihin na natin na bad trip ka na talaga sa traffic, di mo trip yung boss mo o yung mga katrabaho mo o yung trabaho mo mismo ay ayaw mo talaga. Pero kailangan mong maging matalino at huwag mo lang idaan sa emosyon mo. Lalo pa kung ang sitwasyon mo ngayon ay meron ka ng pamilya na pinapakain o meron ka ng anak. Diba mahirap na mag-resign basta-basta. Magandang mahalin mo yung trabaho mo ngayon dahil blessing yan at nakakatulong talaga sa iyo yan. Kaya pasalamat ka na may trabaho ka pa sa kabila ng sitwasyon natin ngayon. Na may sahod ka kada buwan, may mga bonus at iba pa. So gaya nga nangyari sa akin na nag-resign ako sa una kong trabaho tapos wala naman akong plano talaga. Yung wala naman akong source of income na iba, kumbaga wala talaga akong pinalit na pagkakitaan o negosyo. Kaya nangyari sa akin ay naubos lahat ng naipon ko
Kasama na rin yung back pay natin sa loob lang ng 3 buwan. Puro gastos, gala, mga ganon. So mali talaga yun. Kaya ang nangyari pa sa akin ay bumalik din ako sa pagtatrabaho. Kasi wala na akong income. Pero naging lesson yun sa akin na dapat meron ka pang ibang source of income. Kaya kahit pag gusto mo talagang mag-resign, pero wala ka namang ibang source of income, or naumpisahan na negosyo at kumikita ito ng consistent, o higit pa sa kinikita mo sa trabaho mo ngayon, ay wag ka nang magre-resign agad. Kaya noong nagkaroon ako ng pangalawang trabaho, ay unti-unti ko nang sinimulan yung mga negosyo o mga iba pang pinagkakakitaan natin. While nagtatrabaho pa ako, para sa oras na mag-resign ako ay hindi na ako makangamba na babalik ako sa zero. Nauulit na naman yung cycle, nauubusin ko lang yung pera ko tapos balik trabaho ulit. Kasi alam ko sa sarili ko talaga na hindi ako magtatrabaho ng matagal, na hindi ito yung pangarap kong gawin sa buhay ko. Kaya nung nag-resign na nga ako sa pangalawa kong trabaho ay kaya ko na. Kasi nahigitan na ng ilang ulit yung kinikita ko sa trabaho ko na yun. So ang goal mo ay mag-resign sa work at magkaroon pa ng iba pang income o negosyo. Pero dapat kahit habang nagtatrabaho ka pa, ay inuumpisan mo na yan kahit paunti-unti lang. Kahit OFW ka ngayon, dapat nakakagawa ka na rin ng mga negosyo na pwede mong umpisahan bago ka pa mag-for good sa Pinas. Kasi ako nagawa ko, kaya alam kong kaya nyo rin gawin yan. Huwag mong sabihin na wala kang time, kasi time management lang yan. Pare-pares naman tayong merong 24 hours para i-execute yung mga gusto nating gawin sa buhay natin. So bottom line, para maging tunay na mayaman ka ay kahit masakit ay kailangan mong mag-resign sa work mo, pero dapat meron kang fallback. Dapat meron kang other source of income or negosyo na bubuhay sa iyo at sa pamilya mo. Kung bagong viewer ka sa channel na ito at gusto mo pang mapapanood ng mga ganitong uri ng video, please subscribe and hit the bell button para hindi mo miss out ang mga bagong videos natin linggo-linggo. Thank you. Number 4, maging responsable. Masakit mang isipin pero mahirap rin talagang maging responsable sa mga bagay-bagay, lalo pa at nasanay ka na takbuhan yung mga responsibilidad mo kahit na simpleng gawain lang sa bahay. O noong panahon na bata ka pa at nakabasag ka ng vase, tapos sinuro mo yung pusa nyo ang nakakabasag imbis ikaw. Na imbis maging responsable ka ay iniiwasan mo ito at hanggang sa pagtanda mo ay maaring dala-dala mo na ito. Na kahit nga sa school ay ayaw mo na rin maging leader o magkaroon ng posisyon sa classroom kasi nga ayaw mo ng responsibilidad. Pero sa totoong buhay, dapat maging responsable ka. Maging responsable ka sa lahat ng desisyon mo at mga nangyayari sa'yo, whether kabiguan man yan o tagumpay. Huwag mong iasa o iasa sa iba yung kamalian mo. Huwag mong ipasa. Huwag mo rin idama yung mga magulang mo, yung mga kaibigan mo, yung gobyerno o yung iba pang tao sa paligid mo pag nagkamali ka. Huwag ka rin palang puro asa at matuto ka naman tumayo sa sarili mong mga paa. Kasi may times din na yung mga kapamilya mo, yung mga kaibigan mo, yung gobyerno o yung sino pang tao ay hindi ka talaga tutulungan o susuportahan sa ginagawa mo. So dapat matuto kang tulungan yung sarili mo dahil minsan ang tanging kakampi mo ay ang sarili mo lang. Kung ayaw nilang tumulong, edi ikaw na lang ang gumawa at dumiskarte. Maging responsable ka sa ginagawa mo. Iba rin kasi kapag responsable ka sa ginagawa mo kumpara sa napipilitan ka lang gawin yung trabaho mo. Mas iba yung nagiging performance mo kapag responsable ka sa ginagawa mo. Sabi nga sa isang quote ay ganito, "The price of greatness is responsibility." Tandaan mo yan. Kaya kung gusto mong maging mahusay o maging mayaman, kailangan maging responsable ka. Number 5, gawin ang pangarap. Nung bata pa tayo ay may mga pangarap tayo na gusto nating maabot. Pangarap nating maging pulis, pangarap nating maging doktor, pangarap nating maging teacher, at iba pa. Pero nung lumalaki na tayo, may mga pagsubok naman tayong nararanasan na talaga namang masakit at kadalasang pumipigil sa atin para maabot itong mga pangarap na ito. Kaya kailangan na sa kabila ng mga pagsubok at mga masasakit na pangyari ay patuloy ka lang sa laban mo. Kahit na hindi ka sinusuporta ng mga mahal mo sa buhay, or minsan ang kalaban mo na talaga ay yung sarili mo. Yung boses sa ulo mo na nagsasabing hindi mo kaya, ng punong-puno ng mga pagdududa o minsan yung katamaran mo mismo or pagpapaliban na gawin ang mga dapat mong gawin para maabot ang pinapangarap mo. Masakit talaga yung journey pero may ginhawa din yan sa dulo. Yung dapat mo kasing isipin ay yung mga magiging resulta ng mga pinagagawa mo. Hindi yung mga harang na harapin mo. O talaga may mga pagsubok pero kung dun ka laging nakafocus, ay hindi ka makakausad at baka nga hindi mo na talaga ito gawin kasi takot ka
sa masakit na mangyayari. Kaya ang mabuti mong gawin ngayon ay kumilos at gawin ang dapat mong gawin para makamit ang mga pangarap mo. Isama rito ang 5 masakit na bagay na dapat mong gawin para yumaman. Number 1, mag-fail. Number 2, sumubok ng hindi mo alam. Number 3, mag-resign sa trabaho. Number 4, maging responsable. At number 5, gawin ang pangarap. Maraming salamat sa panunod nito. Kung natuto ka, ay dapat kang mag-subscribe at pakiclick na rin ang bell upang ma-notify ka pa sa mga susunod pang mga videos. Pakishare na lang rin sa mga kaibigan natin gustong matuto at yumaman. Thank you and God bless!